Nako, heto mga kaubayan, naiyak si Huda sa nakakasuka si Joel. Nako, Lacson, bitter na naman kay Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga no, eto pong si Senator Alan Cayetano mga kaubayan ay pinagtutulungan na tirahin ng mga senador na ito. O ito pong si Lacson, si Soto at yung dalawang magkapatid na tulpok ba yung mga kapatid na tulpok ay talagang binabanatan ngayon si Senator Alan Cayetano. Sabi po dito sa Bante News Online, Cayetano pinagtutulungan daw tirahin ni Lacson, Soto at magkapatid na tulpo mga kaubayan. Totoo naman po mga karibin natin, di ba? Yun ang nakikita ng taong bayan at yun din po ang na-notice ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi po dito sa balita, pinagtutulungan daw na tirahin si Senator Alan Peter Cayetano ni na Senator Ping Lacson, magkapatid na Rapi Tulfo at Tito Sen. Ayan mga kabayan. Pakiwari ni Cayetano nag-tag team ang mga nasa majority block para magkalat umano ng hindi makatotohanang impormasyon laban sa kanya. O nga, 'di ba si Lacson sabi niya po gumastos daw ng 700 million. Si SP Cayetano gumastos daw ng 700 million simula daw po nang naupo itong Senate President hanggang nung isang araw mga kaubayan na pinalitan ito bilang Senate President, no? O saan ka nakakuha ng impormasyong 'yan? Yung 'di ba nung patapos na nga yung yung mga araw mga kaubayan na si SP pa rin ang Senate President, 'di ba nagkagulo? At sino pong may control sa Senado? 'Di ba kayo ang nag-control sa Senado? Ni-lockdown ninyo, nagpa-work from home kayo. Tapos isisisi nyo kay SP Alan, former Senate President Alan, 'di ba? Talagang meron po sila ngayong ginagawa mga kaubayan na gusto nilang i-mindset yung taong bayan na yung ginawa ni Cayetano, ni Senator Cayetano mga kaubayan, no, ay hindi maganda. Alright? Gusto nilang i-portray itong si SP Alan na bad influence, okay, sa ating mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, so hindi siya nag-enjoy. Sabi po ni Alvin. Sabi naman po dito, Cayetano lang pinaka-malakas. Sabi po ni JP, no? Sabi naman po dito ni Saldi, si Saldi, pwede na ulit magnakaw, hawak na ni Bongbong ang Senate. Ayan mga kaubayan. Kaya nga sabi po ni ex-congressman Kiko Barsaga, hawak na naman ng maletagang ang Senado. Babaha na naman. Ayan, babaha na naman ang nakawan mga kaubayan. Grabe, no? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin to. Sabi naman po dito, no? Senator Rapi Tulfo. Ayan, si Senator Rapi Tulfo mga kaubayan. Ginamit ni Cayetano ang talino sa pambubudol ng kapwa senador. What? Saan banda ang pambubudol? Ginawa lang po nilang trabaho nila. Gustong-gusto nga po nilang imbestigahan yung flood control mga kaubayan, pero pinipigilan ninyo, di ba? Sino ba ang gustong budulin? Sabi po dito kasi, no? Eto si Senator Loren Legarda pala ang tinutukoy ni ni Rapi Tulfo. Ito, nabudol niya sila Loren Legarda. Rapi Tulfo sinabing ginamit ni Cayetano ang talino sa pambubudol sa kapwa senadora. Di ba? Hindi ba dapat mga kaubayan, di ba dapat ang magsasabi na nabudol sila ay mismong yung taong nabudol? Bakit mas alam mo pa na nabudol si Loren Legarda kaysa kay Loren Legarda? Di ba? Nagsalita na ba si Loren Legarda na nabudol siya para magsalita ka ng ganyan?
I think, sabagay, it is your opinion and you are entitled, no, sa opinion mo. Pero walang basihan ang opinion mo. Kasi hindi pa po nagsasalita yung mismong tao, si Senator Loren Legarda, na nabudol siya. Di ba? Oh. Galit na galit kasi si Senator Loren Legarda sa inyo eh. Dahil tinanggal niyo siya bilang Senate President pro tempore sa 12 boto lang, mga kababayan. Di ba? Unfair po, mga kababayan. Bakit? Si Senator Loren Legarda at si Senator Cayetano na italaga bilang Senate President at Senate President pro tempore sa 13 boto. Tapos kayo kukunin nyo lang ng 12. Di ba? Ngayon masaya na kayo kasi na ano na ninyo, na-settle na ninyo. May 13 na kayong boto sa pamamagitan ng isang hudas. Ay 2 hudas pala, mga kababayan. Di ba? Ay nako. O, sabi po ng ating mga kababayan, sabi po dito, normal sa politika ang matinding diskusyon at magkaibang pananaw, lalo na sa usapin ng liderato. Ang pahayag ni Senator Raffy Tulfo ay bahagi ng kanyang obserbasyon sa nangyayari sa Senado at mahalagang maintindihan din ang konteksto ng mga desisyon sa loob ng kapulungan. No? Sabi pa po dito ni Pinoy Lens, really? Look who's talking. Ayan, mga kabayan. Sabi naman po ni Petwalk, Robust King is action bend the law. Pamor. Ayan, mga karabinate, no? Kuda pa rin ng kuda. Oo nga eh. Yan nga ang hindi natin maintindihan, mga kababayan. Nakuha na po nila. Diba? Ang majority. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila tinitigilan si Cayetano. May something po dito. They're cooking something, mga kababayan. Kasi kung yung nakuha po ng Cayetano Black, nung Cayetano Senate Presidency, di ba? Yung Senate President, wala namang ganitong masyadong usapan pa. Ha? Tapos sinasabi nila ngayon, na lumipat si Joel, yung ano nila ngayon is magtrabaho, di ba? Yung rason nila kung bakit gustong-gusto nila si Gatchalian kasi gustong-gusto na nilang magtrabaho. Ito pala yung sinasabi nilang trabaho eh. Ha? Yung siraan si Cayetano, si Marcoleta at yung iba pang mga senador sa Cayetano Black. Di ba? Sinisiraan nila ngayon si Loren Legarda at si Cayetano para mag-away, ganun ba? Ano to, mga bata ba to? Mga kababayan para magpadala sa mga ganyang usapin? Ito pa ang isa, mga kababayan, no? Ping Lacson pa rin, mga kababayan. Ito, Ping Lacson naman. Kanina si Raffy Tulfo, ngayon naman si Ping Lacson. Kaya nga, na-observe natin, no, mga kababayan, no? Na yung ginagawa nila ngayon ay ino-operate po nila yung minority black senators na siraan ng siraan, no? Ito po naman si Senator Ping Lacson, sabi niya po dito, teka lang, mga kababayan, ha, bibelo tayo. Sabi naman po dito ni Senator Ping Lacson na kilala naman natin siya, okay? Basta ipilit ang kanya, yan ang tama. Ayaw niya makinig ng explanation. Ayaw niya makinig ng reason. Ang tinutukoy niya po, mga kababayan, ay walang iba kundi yung taong ito. Si Senator Rodante Marcoleta. Gusto daw ipilit ang kanyang explanation. Ayaw makinig sa reason. You know what, Lacson? Kung tama naman ang explanation, dapat mo yung pakinggan. Kesa naman magdakdak ka ng dakdak dyan, no? Explain ka ng explain dyan. Kulang ka naman sa legality. Bakit? Magsasabihin nyo na naman, sometimes we have to bend the law to please the people. Diba? Hindi pwede ang ganyan. We have the Constitution. The Constitution guide us, no? Hindi po pwedeng baliwalain yan, mga kababayan. Maaring hindi mo nagugustuhan yung explanation ni Senator Rodante Marcoleta dahil magkaiba po kayo ng propesyon. Pero malapit naman yung profession mo sa, di ba? Dati kang chief of police, you know the law. Pero hindi nga lang kabuuan ng batas, mga kababayan. But still, you know the law. Ha? Senator Ping Lacson, di ba? Kasi ikaw pinipilit mo yung mali. Di ba? Kaya pinapaliwanagan ka ni Senator Marcoleta na ganito dapat sumunod sa konstitusyon. Makinig ka.
Sometimes kasi mga kababayan, para makuha natin yung isang information, para ma-absorb natin yung isang impormasyon, kailangan lang po, isang bagay lang pong kailangan natin. We just need to listen, no? Huwag mong sabayan, makinig ka naman, Lacson, di ba? Hindi porket pare-parehas kayong senador, no? At mas nakarami ka ng term kaysa kay Senator Rodante Marcoleta, kung baga senior ka sa sa pagiging senador, ikaw na lang palagi ang tama. Diba? Makinig ka kasi minsan para matauhan ka. Sometimes, mga kababayan, we have to bend our ears, no? Kailangan mo yung, ang tawag dyan, i-bend mo, diba? Para marinig mo talaga, diba? You don't have to bend the law. You have to bend your ears para mas maintindihan mo. Yeah? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. I will never, ever, Mr. President, I will never na, ever pa, ever. Anak ng toka, bandang huli, makikisapakat din pala sa mga magnanakaw. Kapal ng mukha mo, Brad. Okay ka lang. destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. Priceless. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Naku, yari tayo dyan. Pinalaki daw siya ng kanyang mga magulang na naniniwala sa langit at impyerno. Anak ng toka, siguro nakalimutan niya ngayong mga panahon na to. Di ba? Naniniwala siguro siya dati. Nung hindi pa nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Pero ngayon, nung nakakulong na si Senator Jinggoy, nakalimutan na niya. Tama, di ba? Paulit-ulit na lang. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya. O ba't tumiklop ka? Kung verifiable naman pala. Di ba? Natakot eh. Kasi kung verifiable, ba't tumiklop ka? Kung naniniwala ka pala na wala ka namang kasalanan, kasi si Senator Jinggoy talaga nagpakulong kasi alam niyang wala siyang kasalanan. Ikaw bakit nakipagsapakat ka doon sa mga di umanong nadiliberan ng maleta? Ang tanong, tinanggap mo ba yung binibigay ni Alcantara? Pambihira naman yan, PH. Ayaw ko pumunta sa ganong klaseng pambibenga dito sa mama na to. Ito ang sigurado natin dito. Walang prinsipyo at paninindigan yung Joel Villanueva na yan. Yeah. Wala na, buboto-boto. Mangangampanya pa tayo para wag iboto yung... Grabe no. Paiyak-iyak pa mga kababayan. Ha? Paiyak-iyak pa po si Joel Villanueva. I mean, it is very full of emotion yung sinasabi niya dito. Hindi nga umiyak pero parang umiiyak na rin eh. No? Pinalaki daw siya na naniniwala sa langit at impyerno mga kababayan. Diba? Baka more on impyerno yata ang tinuturo. Just sa may opinion na pasensya na po sa mga dyan sa ano ba yung reliyon nila? GIL, no? Dito, Joel in Lies pala ang ibig sabihin ng GIL dito mga kaubayan, no? Joel in Lies, ibig sabihin nagsisinungaling si Joel mga kaubayan, aray ko po. Ha? Yung Joel Villanueva na yan. na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala. At hanggang ngayon, nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Sabihin mo yan ngayon kung talagang malinis ka. DBM, Presidente, Senate President, Speaker, baka sipain ka rin Romualdez sa mukha. Lahat na lang Bayad ka na, Brad. po, kapag Anong bayad? Hindi ka makukulong. Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Sino ba ang unang nag-expose ng anomalya? Basura. Punta tayo kay Senator Alan Peter Cayetano, ang ating minority leader. Palakpakan. Kung si Joel na lang ang papakinggan natin, makipag-usap na lang ho tayo sa pipi.
Mas okay pang kausap yun. At least, di ba, mag-sign lang kayo. At least, kahit sa hand sign lang, sigurado tayo, sincere yung sinasabi niya, di ba? Hindi kagaya nung double talk. Kaharap niya yung mga majority noon. Ganito sasabihin niya, oh, sige. Prinsipyo, paninindigan tayo. Kapalabas natin yung katotohanan sa Blue Ribbon. Nakulong si Senjing ko. Sige, kabahala ka na dyan. Basta ako, lilipat na ako. Sira, Traidor eh. ulo. Dito tayo kay Traidor, si Joel, Sen. Maraming salamat. Maraming salamat una sa lahat sa ating Panginoong Diyos na araw-araw tayong bilyon ang ninakaw nitong mga to. Kaya kung pang susukol sa mainstream media, kaya ho nila yan. Kaya tayo dito, tayo na lang magtutulong-tulong. Ako mismong may hawak ng phone at kapag ka nagla-live, binabasa ko po. But ngayon po, ililista po namin and then in our next broadcast. We're also inviting groups, not only those who are supportive, those po na hindi naniniwala sa ating mga paninindigan, student groups, teachers groups, mga healthcare. We're willing to sit down with you in private or with Facebook at pag-usapan po natin ang mga issue sa ating lipunan. Why do we start out by praising? Kailan ba yan, Sen? Sasali ako sa usapan. Makikichismis lang ako dyan. Kailan niya, Sir, pupunta ako? Pupunta si PH Update. Parang talagang pupunta no? Pupunta ako dyan. No joke. Magkikita-kita tayo dyan. And thanking God because we are here for one reason. Because we are God's creation and because God has a purpose sa ating buhay. So let me start out with that, no? Sa aking pagbabati sa lahat sa inyo, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs na grabe po ang sakripisyo, lalo po sa mga panahon ngayon ng krisis. Sa aming pagbati sa inyo, obligasyon po namin na magtrabaho. So the last few weeks, napakinggan nyo yung word na work or parating sinasabing trabaho, trabaho, di ba? Tapos yung iba, kasi actually kung pumunta ako sa Senate yesterday at tinanong ako, Sir, are you going to work? Or Sir, magtatrabaho ba kayo? Ang isasagot ko sa kanila kasi, mali ang tanong nyo eh. Bakit po? Never naman tayo tumigil sa pagtatrabaho. Correct. From May 11, when we were elected as Senate President until yesterday when we were replaced as Senate President, hindi naman tumitigil ang pagtatrabaho. Ang question, anong trinatrabaho natin? What is our work? Siguro, if I may use a term, nation building. Yung. Yan kasi maintindihan ng lahat, nation, Nation building. Pero building. babalikan ko muna yon. Pag naririnig ko yung nation building, meron ako naaalala di ba? Yung nation building, naaalala natin dyan, si Tatay Digong talaga yan eh. Diba? Ano ho niya yan? 40 niya ho yung nation building Correct, na correct. nangyari. Teka lang ho At time sa Bible po Wow. na alam niyo naman po nung araw ang pagbibiyahe ay meron na rin po silang mga vapor noon or mga bangka. Pero of course, ang most na biyahe ay mga kabayo, donkey, may gumagamit po ng camels, but most people they walk, di ba? They walk. That's why nga po ang mga Hudyo pagkapapasok po sa isang bahay, ang paa ang huhugasan kasi sandalyas, di ba? Wala pa namang Nike, Adidas, Puma noong mga panahon na yon. Wala rin pong mga hotel, mga Shell, Phoenix, mga gasolinahan na kompleto ng mga restaurant na may Kenny Rogers or KFC or McDo or Jollibee noon. So nung isang beses po na maglalakbay ang mga apostles kasama ang Panginoon Hesukristo, nabasa po ng ating Panginoon Hesukristo ang pag-iisip po ng mga apostles. So nung tinanong po siya, because they were asking each other, nagtatanungan sila, ang tanungan nila sa isa't isa, saan tayo kakain? Saan tayo matutulog? May pera ba tayo? And miracle after miracle, nasaksihan na po nila. So ang sabi ng Panginoon Hesukristo sa kanila, seek first my kingdom and righteousness, and everything shall be added unto you. Yun! So there are many, many lessons there. But what are the relevant lessons for us today? One, seek the kind of nation we want, di ba? Parati natin sinasabi, ganito ang gusto nating Pilipinas.
Actually, mas madalas natin sabihin, ano yung Pilipinas na ayaw natin. Pero we have to Kay Sen So yan mga kababayan, palagi pong sinasabi nitong mga majority senators no, na work para umunlad ang Pilipinas, matulungan ang taong bayan. Pero ano po ba talaga ang nangyayari mga kababayan? Kabaliktaran po sa mga sinasabi nila. No? Naghihikahos na po ang Pilipinas pero work pa rin kayo. Nasaan ang sinasabi niyong work? Nasaan ang sinasabi niyong tulungan ang mga Pilipino? Diba? Parang wala namang kayong ginagawa. Diba? Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.